2021 na naman. No, parang kahapon lang naggawa ka ng New Year's resolution para sa 2020. Tapos ngayon, ayun na naman, may bago na naman. 2021 na naman, bago New Year's resolution na naman, bago na namang mga kailangan gawin. Ang bilis. 2019 natapos, ang saya natin, sabi natin, atin to. 2020, atin to. Para sa atin to, 2020, makukuha na natin yung mga pangarap natin. Tapos, pumasok si January, si February, pumasok si March, nagkagulatan, biglang merong community quarantine, biglang nagkaroon ng lockdown, no, March 15, sabi nila 14 days lang daw, pumasok si COVID, 14 days, 15 days para mawala yung virus. Tapos, nakakagulat, naging 15 days, naging 30 days, tapos 60 days, tapos sa panahon ngayon, no, etong araw mismo na to, October 29, okay, 228 days na tayo. 228 days, hindi pa rin tayo nakakabalik sa normal. 228 days, eto pa rin, kailangan natin ng face mask, kailangan pa rin natin ng face shield, merong mga lugar na kailangan mo pa rin ng quarantine pass para makalabas. Sa mga malls, wala pa rin tayong sinihan, meron pa rin social distancing, isa pa rin yung pwedeng umupo sa lamesa. Yung mga jeep natin, merong hindi ko na magets eh, 'di ba? So 228 days yung lumipas, nasa quarantine pa rin tayo. Tapos 63 days na lang. Okay? 63 days na lang, 2021 na. 63 63 tulog na lang, 2021 na. Ibig sabihin, 58 days na lang, Pasko na naman. No? Na parang kahapon lang yun eh. Kahapon lang yung last year eh. Na sobrang bilis. And on that note, gusto kitang tanungin, kamusta? Kamusta ka? Kamusta yung New Year's resolution mo nung pumasok yung 2020? Kamusta yung sabi mo na maglalaan na ako ng mas mahabang oras para sa pamilya ko? Kamusta yung magpapapayat na ako? Kamusta yung mag-e-exercise na ako araw-araw? Kamusta yung magbabayad na ako? Lahat ng utang ko bayad na ng 2020. Kamusta yung mga pangarap mo? Kamusta yung mga naging plano? Kamusta yung nangyari sa 2020 mo? Kung ang sagot mo sa akin, okay naman, Ups. Okay naman yung 2020 ko. Kaso, yun nga, medyo may setback kasi may quarantine. Medyo naguluhan kasi hindi alam kung paano ulit hahataw. Hindi na magets kung ano na bang nangyayari. No, kung ang sagot mo is okay lang, ang tanong ko sa iyo is ganito. Sa tingin mo ba, meron ka pang pwedeng magawa? Sa tingin mo ba, meron ka pang pwedeng ibuga ngayong natitirang 63 days ng 2020 para yung okay lang maging sobrang okay? Para yung good maging best? Para yung good morning maging great morning? Meron pa ba? Kasi mas masarap, no? Mas masarap magpasko, mas masarap magbagong taon, mas masarap tumalon sa 2021 kung alam mo sa sarili mo na satisfied ka na hindi mo man nagawa yung buong New Year's resolution mo, may nabago. Meron kang nasimulan. Na meron kang ipagpapatuloy sa 2021, hindi parang bagong simula na naman. At kung ang sa tingin mo parang, oo nga, parang nasayang eh. Nasayang yung panahon ko, nasayang yung oras ko, huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos ang 2020. Ang sabi niyang iba, 63 days na lang naman eh. Saka na ako maggagawa ulit ng New Year's resolution pagka January 1 na. Saka na ulit ako magbabago sa January 1 na. Enjoy ko na lang yung natitira ng 2020 kasi 63 days na lang naman. Kaso, hindi yun yung point eh. Ang point is, hindi 63 days na lang. Ang point ko is, may 63 days ka pa para magsimula, para piliing magbago. May 63 days ka pa para sabihin sa sarili mo na hindi na ako mag-aantay ng January 1, na hindi na ako mag-aantay ng next month,
Na hindi ako mag-aantay ng auno or ng Monday para simulan yung dapat kong gawin. Para sa wakas magsimula na yung pagbabago sa sarili natin. Madami kasing ganyan eh. 'Di ba? Thursday ngayon, magda-diet ako sisimula ako sa Monday. Mag-iipon ako, magsisimula ako sa katapusan, sa susunod na sahod. Mag-iipon ako sa susunod na cheque. Mag-exercise na ako. Simula January 1, magpapasok na ako sa gym. Okay? Ang point ko is, hindi mo kailangan magantay. Okay? Hindi mo kailangan magantay ng tamang panahon, hindi mo kailangan magantay ng Monday, hindi mo na kailangan magantay ng bukas. Pwedeng ngayon na. At ipapakita ko sa iyo anong mangyayari kapag sinimulan mo ngayon na. Okay? So, kaya naman, yan yung topic natin. Ang topic natin is choose to change. Piliin mong magbago. Hindi bukas, hindi sa Monday, hindi sa January, hindi next month, ngayon na. Piliin mong magbago ngayon na. Kasi totoo yung sabi nila eh. Totoo yung sinasabi ng karamihan na walang magbabago kung wala kang gagawing bago. Totoo yun, naramdaman ko yun, na-experience ko yun mismo sa sarili ko. Kasi pinili kong magbago. No? Pero bago tayo magpunta dyan, pakilala mo na ako. I am Christian Perez. Hello sa lahat dyan. Okay? One of the power core ng First Vita Plus. Okay? Youngest official speaker ng company. Vita Eagles Junior Team Leader sa lahat ng Vita Eagles Junior dyan. Okay? Kaway-kaway naman sa lahat ng Vita Eagles Junior dyan. Okay? You can find me at Christian V. Perez sa Facebook, sa Instagram. Okay? So, start tayo doon sa topic natin. Piliin mong magbago. Ako, pinili ko ding magbago. April 24, 2013, when I chose to change. Ano yung date na yan? Yan yung simula nung pagsisimula ko sa First Vita Plus. Okay? Yan yung araw na nagsimula ako na sabihin sa sarili ko na gagawin ko si First Vita Plus, na itatry ko si First Vita Plus, na itatry ko, na baka sakali makuha ko din yung lahat nung narinig ko na may nakuha, may nagawa sa First Vita Plus. Pinili ko magbago kasi na-realize ko na may pangarap ako at mas masarap kung makukuha ko yung pangarap ko hindi next year, hindi next month, hindi sa Monday, kundi ngayon na. Sabi nila, hindi daw counted kapag sinabi mo magda-diet ka na bukas. Kasi maraming bukas eh. Hindi daw counted kapag sinabi mong mag-iipon ka na sa Monday or sa sunod na sahod or sa sunod na cheque or sa susunod na magkakapera ka. Kasi hindi pa naman nangyayari. Ang importante daw kasi hindi yung kahapon, kung ano yung nangyari kahapon na pinagsisisihan mo or kinasasayahan mo. Ang importante daw hindi yung bukas, kung anong gagawin mo bukas. Ang importante is yung gagawin mo ngayon. Ano ibig mong sabihin, Aplentan? Ibig mong sabihin, dapat, bago matapos yung araw na to, nagbago na ako? Hindi naman ganun eh. Okay? Hindi ganun kasi kabilis. Hindi ganun kadali. It takes me 7 years na ginagawa ko si First Vita Plus. 7 years. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagbabago. Ano na lang pinagkaiba? Ang pinagkaiba na lang, dati, ayoko magbago. Dati, hindi ko tanggap kapag may kailangan baguhin sa sarili ko. Pero ngayon, every time na may kailangan baguhin, kagaya na lang ngayong pandemic, 'di ba? Nagtotalk tayo dati, magkakasama tayo sa Santry, sobrang daming tao, power. 'Di ba no, nagkakamayan tayo, nagbebeso-beso, nagyayakapan tayo, sobrang ramdam natin yung isa't isa na ganun ako nasanay. 200 na tao, 100 na tao nasa loob ng isang kwarto, kausap ko kayo, kakwentuhan ko kayo habang nasa stage ako, nag-aaral tayo, natututo tayo, nagtatanong ako sa inyo, sumasagot kayo sa akin, nagtatanong din kayo sa akin, sumasagot ako sa inyo, nasanay ako ng ganun. Pero bakit ngayon, nandito tayo? Bakit ngayon, nasa kwarto ko ako, okay, tapos kausap ko kayo, nakaharap po ako sa camera, yan,
Kaya parang nakatingin ako sa'yo kasi nakatutok ako sa lens ng camera ko at dito kita kinakausap. Nung una hesitant kasi camera shy. May hindi nga nagpo-post ng video sa Facebook. Tapos bigla, kakausapin ko yung camera ko dito sa kwarto ko na wala namang ibang tao. Pero sabi ko nga, pinili nang magbago At once na pinili mo magbago, sa una mahirap hanggang sa masasanay ka na. Ganun yung kailangan Ito yung kailangan ko. Ito yung para sa mga tao ko. Ito yung para sa grupo ko. So masasanay ka na. Masasanay ka dun sa hirap. Okay? April 24, 2013, I choose to change. At ang masarap, nung pinili kong magbago, nagbago din yung paligid ko. Nagbago yung mga barkada ko. Nagbago yung mga taong sinasamahan ko. Nagbago ko yung paraan ng pananalita ko. Nagbago lahat. Nagbago lahat. At merong mga resulta na tuwang-tuwa ako na naging dahilan kung bakit hanggang ngayon tuwang-tuwa ako magbago. Ano yun? Okay, before, yan yung motor ko before, kung makikita mo. Ano yan? XRM yan. Yan yung sikat na XRM nung 2013. In-skeleton ko pa. O, di ba? Naging skeleton na siya. XRM nung 2013, masayang-masaya na ako nung meron ako niyan. Pero sabi ko nga, pag nagbago kami, magbabago din So, binago ko from estudyante to nag-First Vita Plus habang nag-aaral. O, napalitan ko yan. Diba? So, yung XRM ko na skeleton, napalitan ko ng magandang motor. Nakapag-CBR ako. Honda CBR. Medyo okay na, diba? Sobrang saya ko na yan. Kasi pangarap ko yan Hindi ba ako masaya dun sa XRM? Okay naman ako dun. Bakit? 18 years old ako ng mga panahon na yan At the age of 18, dito sa probinsya namin sa Laguna, bihirang-bihira yung nakamotor. Noong mga panahon yun 2013. Tapos bigla-bigla yung bihirang nakamotor na bata tapos napalitan pa ng ganito kaganda, sobrang saya. 'Di ba? May nagbago na may ginawa akong bago. So tinuloy-tuloy ko. Nung tinuloy-tuloy ko, okay, after 8 months doing First Vita Plus, nakuha ko yung unang pangarap ko. Brand new Honda Jazz. 8 months. 8 months doing First Vita Plus, part-time habang nag-aaral ako. Akala ko makukuha ko yan after graduation pagkatapos ko mag-school. Okay, pagkatapos ko mag-college, mag-a-apply akong trabaho. Pag-apply kong trabaho, mag-iipon ako. Pag nakaipon ako, magiging stable yung trabaho ko, tsaka ako makakuha ng una kong sasakyan. Pinili ko, naka-mindset ako, nakasaksak sa utak ko na magbabago yung direksyon ng buhay ko after college. Kasi, hindi na ako hingin ng baon after college. So, naka-mindset ako doon. Nakatatak yun sa akin. Hindi na ako hingin ng baon after college. Magkakatrabaho na ako sa akin. Magkaka-apartment ako ng sa akin. Magkakaroon ako pwede akong magkaroon ng sarili kong sasakyan. Pwede akong tumira ng solo ko pag after ko magtrabaho. So, pagka nagtatrabaho na ako. So, naka-mindset ako na mababago yung buhay ko, na mababago yung pananaw ko, na mababago ko yung paraan ng pag-iisip ko after college pag nagtatrabaho na ako. Nagganon din yung iba Naka-mindset na magbabago ko January. Na magbabago ko Monday. Hindi Ang na-realize ko, pwede mo palang piliin yung pagbabago ngayon pa lang. Lalo na't nasa First Vita Plus ka. Kung dati wala kang paraan para sabihin, kasi buti ikaw, meron ka. 'Di ba may First Vita Plus ka, buti ikaw, meron kang advantage, may privilege ka. Pwede mong piliing magbago. Ako naman dati wala So good. Mas maganda na nandito ka ngayon. Kasi kagaya ko before, may First Vita Plus ka na din. Kasi kagaya ko before, may privilege ka na rin, may karapatan ka na rin, may kakayanan ka na rin na piliin, na baguhin yung sarili mo at this very moment. Hindi bukas. Hindi sa Monday. Hindi next month. Diba? So, akala ko college pa magkakakotse, pinili kong magbago. Apply, ano ba yun? Pinlano mo ba yun? Na pag First Vita Plus ka, ganito. Hindi Wala sa plano yun. Ang alam ko lang, mag-First Vita Plus ako. Ang alam ko lang, itatry ko.
Ang alam ko lang, pipiliin kong magbago everyday kahit mahirap, kahit masakit, kahit yung mga barkada ko na babawasan kasi first Vita Plus ako kaysa computer, kaysa basketball, nagpa-first Vita Plus ako, kaysa gumimik sa gabi, nagpa-first Vita Plus ako. Kahit mahirap, pinili ko. Hindi dahil sa plano kong magkakotse, plano kong kumita ng ganito, kundi dahil gusto kong magbago try ko. At nung tinry ko, after 8 months, brand new Honda Jazz. Tapos, nagtuloy-tuloy pa. After a year, nakapag-Montero Sport ako. O, diba? At the age of 20, kung hindi ako nagkakamali, 20 years old, naka-Montero Sport ako. Naka-Montero Sport ako, tapos meron na rin akong condo ngayon. O, diba? May condo unit ako ngayon, SMDC, Park Residence sa Santa Rosa yan. Tapos, nakapag-travel ako. Yung mga dating bagay, yung mga dating lugar na gusto kong puntahan lang, yung mga napapanood ko lang dati sa TV, sa Facebook, sa YouTube. Ngayon, napupuntahan na. Nakapunta na ako ng Macau, nakapunta na ako ng Thailand, nakapunta na ako ng Hong Kong, Japan, Korea, nakapunta na ako ng Taiwan, nakapunta na ako ng Singapore. Sobrang sarap. Yung pagbabago ko sa sarili ko. Ang sinasabi ko, masarap Okay? Don't get me wrong. Ang sinasabi ko, masarap, hindi madali. Masarap kasi merong mga ganitong bagay na nangyayari. Masarap kasi nararamdaman ko sa sarili ko na nag-i-improve ako every day. Nag-i-improve ako every week, every month. May panibagong learning, may panibago na namang nangyayari at bonus na lang tong mga to na nangyayari sa akin. Nung makatravel pa, eto na siya. Diba? Nagpapatayo na ako ng sarili kong bahay ngayon. Hindi ko akalain wala yan sa plano. Bakit? 18 years old na ako nung nag-start ako Sabi nila, magpatayo ka ng sarili mong bahay pagyaman mo. Nung 18 years old ako, sabi ko, ayoko. May bahay naman kami. May bahay kami, hindi ako nagbabayad ng kuryente, hindi ako nagbabayad ng tubig, wala akong ibang gastos, pinapakain ako ng magulang ko. 'Di ba? May kasambahay pa kami na nag-aasikaso sa akin, may taga-laba ko, may taga-plancha, lahat So, bakit ako lilipat? 'Di ba? Ayoko ng bahay. Pero nagulat ako, ito na, nung 25 na, pwede pala 'Di ba? Try ko. Anong masarap? Nung nagustuhan ko na, pwede na. Bakit? Kasi may First Vita Plus na nagbibigay sa akin 'Di ba? May First Vita Plus na nag-e-enable Tapos yan pa, plus yung pinakapangarap ko talaga, grabe to. Dati nililingon ko lang to sa kalsada kapag dumadaan talagang nababali yung leg ko. Ngayon, dinadrive ko na. Naka-Ducati ako ngayon. 800cc Ducati Scrambler Cafe Racer. Grabe. Sobrang sarap. Sobrang sarap dalhin sa expressway. Pangarap ko yan Ba't ko pangarap magka-big bike? Kasi gusto kong sumabay doon sa mga kotse sa expressway. Tumatakbo lang 100, 120. Diba? Pag ganun-ganun ka Ano lang sa akin? Kung gusto mo rin yan, nakuha ko yan, hindi dahil pinili kong magbago sa Monday. Hindi dahil pinili kong magbago bukas. Bukas magbabago na ako. Hindi Nakuha ko lahat ng yan kasi pinili kong magbago ngayon Eto na. Etong moment na to. Habang nararamdaman ko, etong pakiramdam na to, kailangan kong gamitin to para masimulan. Kasi baka bukas wala na yung gigil mo Kasi baka bukas wala na yung power para baguhin yung sarili mo So kailangan mo nang simulan ngayon habang nararamdaman mo pa. At hindi siya material things lang. Sobrang thankful ako kasi merong peace of mind. Kapag nasa First Vita Plus ka, may peace of mind. Bakit? Wala kang utang, may pera ka, may savings ka, may mga taong sumusuporta at saka nagmamahal sa'yo. Alam mo, anytime, kahit anong mangyari, may mga tao kang pupuntahan. Financial man, emotional man, spiritual problems man, merong dadamay sa'yo. Kasi pamilya mo si First Vita Plus So, yung peace of mind mo, ang sarap. Ang sarap matulog, ang sarap gumising. 'Di ba? So, wala kang masyadong problemahin, wala kang masyadong stress.
At ang sarap nung ganong pakiramdam. May peace of mind ka. Tapos, yung respeto, pagdating sa First Vita Plus, nakaka-boost ng confidence eh. Imagine, sa school, hindi ako nakagraduate ng high school. Nakagraduate ako, may diploma ako, okay? Pero hindi ako nakamarcha kasi meron ako mga sabit na subjects. Okay, hindi ko naranasan yon, yung graduation na lalakad, nakatoga, tapos bibigyan ng diploma. Hindi ko naranasan yon. Kasi hindi nila ako pinayagang magmarcha kasi meron akong bagsak na ilang subjects. Pero nakagraduate ako kasi nag-summer ako nung taon din na yon. Nakuha ko diploma ko, nakapag-college ako. Ano lang ibig ko sabihin? At that time, ramdam ko yung sakit eh. 'Di ba? Na hindi man lang ako nakalakad doon ha. Graduate din naman ako, di pa ako pinagbigyan. Tapos yung mother ko parang ilang years pa lang niya, kauwi niya galing abroad, OFW siya eh. Tapos di niya ako makita ng marcha. Ganon din yung father ko. So, medyo malungkot sa side ko pero wala akong magawa eh. 'Di ba? Tapos college, okay lang, okay naman, pero walang masyadong achievement. Pagdating ko kay First Vita Plus, hindi ko alam, siguro dahil mahal ko yung ginagawa ko, siguro dahil gustong-gusto ko at masaya ako sa ginagawa ko. Pagdating ko dito, naging core ako ng company. Diba? Naging ako siya sa mga leaders ng company, ng kabaitaan, yung mga kabataan ng First Vita Plus. Naging isa ako doon sa official speaker ng company ng First Vita Plus. Na ang sarap sa pakiramdam, tapos yung mga taong sumusuporta sa'yo, masayang-masaya sila para sa'yo, then yung parents ko, proud na proud para sa akin. And hindi mababayaran yun eh. Hindi mababayaran ng CBR, hindi mababayaran ng Ducati yun eh. Hindi mababayaran ng bagong kondo yun. At ang sarap ng pakiramdam na yun, at nakuha ko yun dahil pinili ko magbago at dahil malaking part kasi nasa First Vita Plus ako. Kaya pag pinagdikit mo talaga yung dalawang yan, yung pinili mo magbago for the better, then nasa First Vita Plus ka, sobrang sasabog yan. Ano pa? Bakit hindi lahat material things? I found my family sa First Vita Plus. Second family actually. Meron naman akong nanay, meron akong tatay, meron akong mga tito, mga tita, may kapatid ako. Okay? Pero ang ibig ko sabihin is, kapag sinabing pamilya kasi sa First Vita Plus, pamilya eh. Yung tipong hindi ka pababayaan. Yung tipong kapag nandyan sila. At ang sarap nung ganong pakiramdam. Imaginein mo, kung may kapatid ka, magulang ka, nanay ka or tatay ka, or may nanay ka, may tatay ka, tapos gaano sila ka-protective, gaano sila gaano sila kumakampi sa'yo kahit minsan mali ka. Ganon ang pamilya sa First Vita Plus. Grabe, no? So, I found my family, Vita Eagles team. Sa lahat ng nakikinig na Vita Eagles team dyan, okay, maraming salamat. Sa lahat ng Vita Eagles Junior na nandyan, maraming salamat. Diba? Family eh. Then, yung pinaka masarap sa lahat is, I can be me. Kaya kong maging kung sino yung gusto kong maging ako. Hindi yung gusto mo na maging ako. Hindi yung gusto ng parents ko na maging ako. Hindi yung gusto ng grupo ko o ng upline ko na maging ako. Kung sino yung gusto kong maging ako. Ito ako. Kaya kong ipakita kung sino ako. Na ma-maximize ko kung ano yung potential ko dahil dun sa mindsetting na kailangan ko magbago, na tama lang na pagbabago yung habulin ko, na hindi cheque yung hahabulin ko, kundi ang hahabulin ko yung kailangan kong baguhin kasi alam ko lalaki yung cheque ko. Alam ko lalaki yung grupo ko. Alam ko lalaki yung negosyo ko sa First Vita Plus kapag pinatuloy ko na i-improve yung sarili ko. So, ganun kasarap eh. Diba? Hindi siya, nakuha mo na yung lahat ng material things na yan, tapos natutunan mo pa yung mga ganitong bagay, nararamdaman mo pa yung mga ganitong bagay, so sobrang sarap. So sabihin mo sa akin, sige applyin. Sige applyin tan, gusto ko rin yan. Gusto kong makuha yung mga nakuha mo, or gusto kong mahigitan yung nakuha mo, okay lang yun. Diba? Gusto kong mahigitan yung nakuha mo, tapos gusto ko rin ng peace of mind na sinasabi mo, yung pamilyang sinasabi mo, gusto kong mabuo yan. Gusto kong makuha lahat ng yan. Okay? Kung gusto mo yung lahat, ngayon pa lang, you have to choose
to change. Piliin mong magbago ngayon na. Okay? Ang tanong mo is, paano? Okay? Paano? Sige, piliin ko magbago. Ang tanong, paano? Paano ko magbabago? Ito, masarap na part to. Masarap na mahirap na part to. At kung totoong gusto mong magbago, try mo. Try mo gawin tong unang step natin. How to change? Una, declare a war. This is war. Ano ibig sabihin? Declare a war. Ang ibig sabihin is, mag-post ka sa Facebook. Diba? Kung hindi ka masyado nagpo-post sa Facebook, kung bago yun sa'yo, try mo, mag-post ka sa Facebook. Ano ipapost mo sa Facebook? Mag-post ka ng pangarap mo sa Facebook. At mag-caption ka na itataga mo sa bato, na ipapangako mo sa sarili mo at sa lahat ng mga mahal mo sa buhay na 5 to 10 years from now, makukuha mo to. Magdeklara ka ng gera laban sa sarili mo. Magdeklara ka ng gera laban sa kahirapan. Okay? Declare a war na simula ngayong araw na to, tama na. Hindi na ako magsesettle for anything less. Ito na yung oras at ito yung panahon na sinasabi ko na sa lahat ng mga tao, sa lahat ng bagay na hindi deserve yung taong kagaya ko, wala na ako sa inyo. Kasi ang gusto ko, I'll get what I deserve. Yung mga bagay na para sa'yo. Magdeklara ka ng gera kung empleyado ka ngayon, ideklara mo sa sarili mo, ideklara mo sa mga tao dyan. Empleyado ka, sabihin mo sa kanila, 6 months from now, wala na ako sa trabaho ko. Bakit? Kasi in that way, mararamdaman mo yung kaba. Mag-post ka sa Facebook, itag mo ko at Christian Perez. Okay? Mag-post ka sa Facebook, mararamdaman mo yung kaba, mararamdaman mo yung takot, mararamdaman mo yung pressure, pero that is good pressure. Magandang kaba yun. Kasi hindi ka kinakabahan na natatakot ka. Hindi ka kinakabahan na may mangyayaring masama. Hindi ka kinakabahan na hindi ka natatakot na baka kung ano mangyari sa'yo. Yung kabang mararamdaman mo at yung takot na mararamdaman mo yun. Kasi kakabahan ka. Kasi mararamdaman mo, 5 years from now, totoong yayaman ka na. Na 10 years from now, totoong yung mga pangarap mo, makukuha mo na. Declare a war. Na-stop na. You deserve 300,000 a month. You deserve 500,000 a month. You deserve 1 million pesos a month. At ideklara mo yon, nakikita ka ng 300,000, kikita ka ng 1 million pesos sa sarili mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa Facebook, sa mga taong hindi mo kilala. Wala akong pakialam kung sabihin nilang baliw ka. Wala akong pakialam kung sabihin nilang kung tawanan ka nila. Wala tayong pakialam doon. Hindi importante kung ano yung sasabihin nila. Ang importante is kung ano yung mararamdaman mo pag sa wakas naniwala ka na sa sarili mo na kaya mong baguhin yung sarili mo. Declare a war. Okay? Stop na sa mga bagay na hindi mo deserve. Stop na sa mga bagay na hindi ka deserve. Sa mga taong hindi ka deserve. Oras na para piliin mo yung laban mo. At yung laban na pipiliin mo is yung sa sarili mo na kahit anong mangyari, again, hindi ko sinasabing madali Ang sinasabi ko masarap. Kasi alam naman natin na pagkatapos ng kahit anong hirap, may sarap na kasunod. Okay? Declare a war. Yan yung pinakauna. Next is, make a plan. Tag mo ako Wait lang. Tag mo ako Kung ano man yung propose mo, tag mo lang ako. Okay? At Christian Perez. Okay? Yung makikita mo yung profile picture ko, ako, yung girlfriend ko, tsaka yung may dalawang sasakyan doon, tapos yung background, yung bahay namin. Kung hindi mo ako friend, i-add mo ako sa Facebook, declare a war. Sige na. Okay? Lahat tayo, mag-post tayo mamaya. Okay? Ito na yung simula.
63 days before 2021, you are declaring a war na 63 days before 2021, you are declaring a war na pagdating ng 2021 at 2022, mayaman ka na. Okay? Tingnan natin yan mamaya. Next is make a plan. Gawa ka ng plano. Siyempre, hindi naman pwede sasama ka sa gera, wala kang plano. Dapat may plano ka. Ano yung plano na gagawin mo? Ano yung babaguhin mo sa sarili mo? Okay? At ano yung mga dapat mo isulat? Pero bago yan, okay, yung plano natin kailangan naka-include, okay, itong power of 6 natin. Habang nagagawa ka ng plano, okay, i-include mo yung power of 6. Kailangan ma-maximize mo to. Okay? Build your business, create wealth, and achieve ultimate freedom. Ano to? Sa mga nakarinig na, alam nyo na to. Sa mga hindi pa, isa-isahin natin. Okay? Yung power of 6, ito yung 6 essential tools na binibigay sa atin ni First Vita Plus ngayong pandemic. Okay? Yung iba, nagagamit na natin before, may nadagdag ngayong pandemic at nakaprepare siya para pagkatapos ng pandemic, mas boom yung business natin. Mas boom yung business mo. Okay? So, ano yung power of 6? Una, superior marketing plan. Totoo, aralin mo yung marketing plan natin. Dapat sa plano mo, pagpaplano mo, nakasaksak sa isip mo na meron tayong 9 ways to earn. Merong naliligaw sa atin, isang way lang yung alam, gusto lang magbebenta, tapos yung komisyon, yun na yung kita niya. Di kaya yaman dun. Merong mga tao naliligaw sa atin, ang gusto, yung 1.5, 1.5, 1.5 lang. Okay? Kulang yun. Yayaman ka dun, pero kulang yun. Sayang, i-maximize mo na. 9 ways to earn. Aralin mo simula number 1 hanggang number 9. Lahat. Basahin mo, lahat pakinggan mo, lahat itanong mo sa upline mo, sa grand upline mo. Aralin mo lahat. Yung 9 ways to earn. Paano mo ma-maximize? At isang paraan para ma-maximize yan is mag-maximum ka ng 16 dealership accounts. Upline, ang dami nung account nun ah. Totoo naman, madami yon. Pero imaginein mo, magninegosyo ka na rin naman eh. Upline, wala akong pera eh. Okay lang yan. E di isa-isa. Hindi, kung kaya mong tatlo-tatlo, edi tatlo-tatlo. Diba? 3 accounts, magpasok ka ngayon. Kapag nabawi mo na yung punan, 3 accounts ulit. Nabawi mo yung punan, 3 accounts ulit. Edi 5 lang yan. Diba? 5 pasok lang, 5 ulit lang. Makompleto mo na yung 16 accounts, 15 to 16 accounts. Diba? Hindi mo kaya ng 3, 2. Hindi mo kaya ng 2, 1. Ang sa akin lang, diba? Kung gusto mo i-maximize, we are making a plan, i-maximize mo. Upline, edi ang daming power leader nun sa ilalim. Hindi ko naman sinabing bubuksan mo lahat eh. Diba? Pwede naman 2 account lang muna yung gamit mo. Ano lang importante? Nakalatag yung accounts mo, yung 16 accounts mo. Naka-prepare na para sa future mo. Diba? Pag dumami yung waiting ng isang account mo, dadami waiting ng lahat ng accounts mo kasi nakapasok na. Kesa naman, padadamihin mo yung waiting ng account mo ngayon, gagawa ka ng grupo ngayon, tapos, tsaka may papasok yung susunod mong account sa ilalim ng mga taong yon, wala ka pa rin eh. Sayang lang. Okay, so maximize. Yung potential income natin, di ba, 15,000 para doon sa isang account. Meron tayong 24,000 para doon sa isang account. Pag pinag-plus mo yan, sobrang daming thousand, sobrang daming millions yan sa isang buwan. Okay? So maximum. Superior marketing plan. Wala pa ang pandemic, may First Vita Plus na. At sobrang dali ng marketing plan natin. Meron sa A, meron ka sa B, mag-15, yayaman ka. Ganun lang kasimple oh. Kahit sino, pwede makaintindi. Maximize our marketing plan. 9 ways to earn. Okay, hindi 1, hindi 2, hindi 3. 9 ways to earn. Okay, next natin. Excellent product. Sobrang galing ng produkto natin. Sobrang galing ng produkto natin. Okay, yung girlfriend ko, yung family niya, nagkasakit, tinamaan sila ng COVID. Okay? Share ko lang sa inyo ha. Tinamaan sila ng COVID. Yung tatay niya is asymptomatic. Yung kapatid niya is nadala sa Cuneta Astrodome. Taga-Pasay sila eh. Okay? Nadala sa Cuneta Astrodome. Ano siya doon? Na-quarantine siya doon. Tapos yung lola niya, merong nararamdaman, hindi siya totally symptomatic, may sakit siya, may ubo siya, pero pinayagan na lang na sa bahay mag-self-quarantine. Father niya at yung lola niya self-quarantine, yung kapatid niya nasa quarantine facilities. Okay? Yung tatay niya at saka yung lola niya, First Vita Plus lang. First Vita Plus lang. Yung tatay niya is 48, kung hindi ako nagkakamali, 48 years old. Yung lola niya is nasa 73 years old.
Okay? Diabetic pa yung lola niya. Pero First Vita Plus lang. Yung titanium natin, pinahinaluan na ng platinum natin ng guyabano, titanium guyabano, platinum guyabano, plus yung ating dalandan na ginawa na nilang tubig, pinaghalo-halo na everyday. After 5 to 10 days, negative na. Nung mag-negative, kinwarantine na lang for 14 days sa bahay nila para lang makasigurado. Tapos after nun, ngayon, okay na. Yung kapatid niya, meron lang vitamins daw na pinapatake doon sa quarantine facilities. Pero First Vita Plus lang din yon. Bukod sa vitamin C, First Vita Plus, yun na. Ngayon, yung kapatid niya, okay na. After 5 to 10 days, pinauwi sa bahay nila, pinag-self-quarantine ng 14 days, ganun katindi yung produkto ni First Vita Plus. Sabi nila, kasi bata pa, kaya hindi masyadong tinamaan. Paano yung lola niya? 73 na. Diba? Kasi wala namang bisyo. Paano yung father niya? Diba? So, ganun katindi yung produkto ni First Vita Plus. Ang daming pwedeng matulungan. Simulan mo na ngayon. Okay? Tulungan na natin. Yung mga nagkaka-COVID na yan, hindi sila dapat katakutan. Dapat tayo mag-ingat sa COVID. Pero hindi ka dapat matakot kasi may First Vita Plus ka. Okay? Yun ngang uminom lang nung nagka-COVID ng First Vita Plus, gumaling. Ikaw pa kaya na ngayon wala pang COVID, umiinom ka na, lumalakla ka na ng produkto ng First Vita Plus, di mas matibay ka. Diba? So, grabe produkto natin. Pangalawa yan. Yung pangatlo natin is online product delivery system. Meron tayong Miss Vita. Nasa screen yung number niya. Meron din sa Messenger. Meron din sa First Vita Plus app o sa First Vita Plus website. Wala nang takas, oh. Pwede mo i-text, pwede mo tawagan, pwede mo i-messenger, pwede mo din puntahan sa app, pwede din sa firstvitaplus.net. Wala nang takas, meron tayong online delivery system. Okay? Pwede ka na rin mag-register online. Sobrang dali na. Sobrang bilis na. Okay? Next natin is VitaZoom. Take advantage. Maximize yung learning pagdating sa VitaZoom. Bakit? Noong nagsimula ako 7 years ago, walang ganito. Walang VitaZoom. So, kailangan ko, apat kami nag-start eh. Kailangan ko at saka yung 3 kasama ko na sumakay ng bus simula Laguna. Okay? Simula Laguna, sasakay kami ng bus, papunta kami ng Santri sa Ortigas. Take yun ng 2 oras, 3 oras kapag traffic. Magbabas kami simula umaga yun para dadating kami ng Santri, papasok kami ng 11, tapos makikinig na kami doon. Sa lahat ng trainings, may dala kaming notebook, may hawak kami ng notebook, may dala kaming ballpen, sulat lang kami ng sulat. Hanggang gabi yun. Hanggang 6 p.m. yun. Hanggang 8 p.m. yun. Kung anong matapos yung last na talk. Pinapakinggan namin yung lahat, tinitake note namin yung lahat, sinusulat namin yung lahat. Bakit? Kasi yun lang yung paraan para matuto kami. Sa YouTube, bihirang-bihira pa din dati si First Vita Plus. Makikita mo lang sa internet yung marketing plan, alam naman namin yun. Paano kami magte-training? Sakay kami ng bus, pa Santri, tapos ang masaklapan nito, pauwi. Sobrang traffic. So matatraffic kami pauwi, nakasakay kami sa bus, traffic kami pauwi, tapos standing pa kami. Anong ginagawa namin sa bus? Lahat ng notes namin, pinagkikwentuhan namin yan. Ito yung mga natutunan natin, tapos nagjo-joke kami, gamit yung mga jokes ng mga speakers, lahat ng mga kwento ng mga speakers, natatandaan namin yan. Kasi, tuturo namin yun sa grupo namin. Madami kami. Hindi namin kaya lahat lumuwas para mag-centering sa Santri. Anong ginagawa namin? 4 kaming kabataan. 18 years old ako noon, edi sakay kami ng bus, aralin namin, pag-aaral namin, ibaba namin sa tao namin, kahit kung hindi man kagandahan, pero basta na ituturo namin, kahit 1/4 nung natutunan namin, okay na yun sa mga tao namin. Kaysa naman wala, di ba? Anong gusto ko ipakita sa'yo? Maximize mo yung Zoom. Wala kami niyan dati. Wala kami nito dati. Ngayon, nasa bahay ka lang, nakaupo ka dyan, no? Nakaupo ka sa bahay, di ba?
nakikinig ka sa akin, nakikinig ka sa mga lahat ng speakers ng First Vita Plus na sa bahay ka, na sa comfort of your home, maximize it. May advantage at may disadvantage. Bakit? Dati, wala kaming choice kundi makinig. Pag nasa seminar room ka, bawal ka mag-Facebook. Pag nasa seminar room ka, bawal ka mag-cellphone. Pag nasa seminar room ka, bawal ka kumain. Nakaupo ka lang doon, nakikinig ka sa official speaker. Kung anong pinagsasabi niya. Inaantok-antok ka na, wala kang magawa. Bakit? Hindi naman pwede. Anong ginagawa namin? Sinusulit na lang namin. Ngayon, advantage mo, nasa bahay ka lang. Kaso ang disadvantage, ang daling makomportable. Diba? Pwede ka umupo, pwede ka nakahiga, nakaganyan ka lang, Tawag mo cellphone mo, nakikinig ka. Diba? Pwede ka na hindi mag-notes. Bakit? Pwede mo namang i-video recording to. Tapos pwede mo nang ulit-ulitin na yun. Pwede na yun. Diba? Na, disadvantage kasi nakokomportable ka. So kung ikaw, nagsisimula ka pa lang, upo ka. Mag-notes ka. Try mo. Hindi lang sa akin sa lahat ng speakers. Okay? Sa lahat ng speakers, take advantage of VitaZoom. Kasi, before, sobrang hirap matuto. Ngayon, ayan nasa iyo na. Okay? So, si pang-4 yan, si pang-5 natin, this is si First Vita Plus Power Card. Kung wala ka pang power card, kumuha ka na ng power card. Okay? Kung ayaw mong bumili ng power card, mag-dealer ka ng titanium power pack kasi libre yun doon. Okay? So, meron siyang may assistant. Sobrang ganda ng power card natin. Explore mo si power card natin. Makikita mo na kung may SOC ka, kung may SCQ ka, makikita mo na yung genealogy. Pwede mo makita doon yung genealogy report mo. Again, dati, para masigurado namin kung pumasok yung tao namin, pupunta pa kami sa Santry. Pagpunta namin sa Santry, doon pa kami print ng genealogy report. May bayad pa yun Papel yun, papaganyan, haba. Tapos doon mo pa iisa-isahin, pumasok ba tong taong to? Ngayon hindi na. Nasa cellphone ka, gamitin mo si power card, tingnan mo yung genealogy. Pag nakita mo yung tao pumasok, sure na pumasok. Wala kang problema. Diba? Ang bilis na. Your First Vita Plus business at your fingertips. Yan si power card. Next, si First Vita Plus PayMaya Mastercard. Diba? Pwede nang diretso sa ATM yung kita mo. Or sabihin natin, dati, yung mga dealers namin sa Hong Kong, ang hirap ng transaksyon. Bakit? Paano ka magtatransact sa Hong Kong? Nag-pay in dito, pinadala sa amin yung pera. Pagkapasok ng pera, ang resibo sa amin pupunta. Ang cheque, dito pumupunta. So, kailangan pa namin yung papaltan, tapos padala ng pera o ipadala mismo yung cheque sa kanila para makita nila. Pinipicturean na lang, pagka-picture, ipapadala, isa-send sa kanila yung picture para makita na, may cheque ka. Tapos, sa mga mahal nila sa buhay, dito binibigay yung cheque. Sa anak, sa magulang, ganun na nangyayari. Ngayon, hindi na. Mas mabilis, mas madali. Yung mga dealer dati sa Hong Kong na ganun ginagawa, di power card na, Mastercard na lang, PayMaya. Yung cheque nila, diretso na. Diba? Sa card na lang. Sobrang dali, sobrang sarap, sobrang laki ng advantage mo. Kung ngayon ka palang nagsisimula or ngayon ka palang magbo-boom sa First Vita Plus, ngayon palang puputok yung grupo mo, i-maximize mo tong 6 na to. Isama mo to sa pagpaplano. Sabi mo, magbabago ako, magde-declare ako ng war sa kahirapan, sa katamaran, sa lahat ng bagay na kailangan kong gawin. Tapos, tandaan mo tong 6 na to. Okay, i-maximize mo, sigurado mas mabilis ka yaman sa First Vita Plus. Okay? So, isama mo to sa plano mo. Next natin, declare a war. Keep in mind, meron tayong 6 essential tools na makakatulong sa'yo ngayong pandemic at saka after ng pandemic para mas bumilis, lumakas yung grupo mo. Then, ang tanong mo, Apple, ano naman yung babaguhin ko? Okay? Ano yung babaguhin ko? Kasi, para malaman mo, ito, nakasulat na dito yung tanong para malaman mo kung ano yung dapat mong baguhin, kailangan malaman mo muna kung ano yung mali. Okay? Meron ditong 2 question. Sabi niya, paano ko ba malalaman kung yung bagay na yon kailangan kong baguhin? Paano ko malalaman kung yun yung dapat ko itama?
Paano ko malalaman kung yun yung mali? Okay? Dalawang question lang naman. Ang unang question is, naglalapit ba yan sa pangarap mo? Dapat lagi mo yung tinatanong. Confused ka. Hindi mo alam kung ano bang babaguhin mo. Hindi mo alam kung yung bang bagay na yon tama ba? Tanong mo lang, naglalapit ba yan sa pangarap mo? Pag ang sagot mo, hindi, tanggalin mo na. Hindi naman pala eh. Kapag ang sagot mo, yes, tuloy-tuloy mo lang. For example, pag-Facebook mo, yung pag-Facebook mo, umaabot ka ng 1 oras, 2 oras, 3 oras. Okay? Sa isang araw, 2 oras, 3 oras sa isang araw. Ang tanong, naglalapit ba yan sa pangarap mo? Kung ang sagot mo, yes, o di tuloy mo pag-Facebook mo, kung dyan mo makukuha yung pangarap mo eh. Pero kung ang sagot mo, no, edi tigil mo na. Kasi dalawa naman yan eh. Pwedeng ginagamit mo si Facebook for entertainment, pwedeng ginagamit mo din naman si Facebook for learning, okay? Or ginagamit mo si Facebook para makabenta ng produkto ng First Vita Plus o makapang-prospect ng iba, pero wag natin lokohin ang mga sarili natin. Alam mo, kapag ginagamit mo si Facebook for entertainment purposes, okay? Alam mo yan. At alam mo din, kapag ginagamit mo si Facebook para mapalago yung negosyo mo. So, ikaw na magdi-decide yan. Yan ba ay naglalapit sa'yo sa pangarap mo? Panonood ng TV. Lalo ngayon, ang sarap manood ng TV. Ang sarap manood ng Netflix. Diba? TV, Netflix, iFlix, ang dami mong pwedeng panoorin, no? Bakit? May quarantine. Di pwede lumabas eh. O pwede nang lumabas, kaso delikado daw lumabas. So, TV na lang ako. Ang tanong, yung bang panonood ng TV, naglalapit sa'yo sa pangarap mo? Kung ang sagot is hindi, wag na. Diba? Sayang eh. Huwag ka na manood ng TV. Kaso, ilista mo to list it down. Okay? Maggawa ka ng list ng mga bagay. Ito yung hindi naglalapit sa akin sa pangarap ko. Ito. Ito yung mga bagay na kailangan kong baguhin. Pero, halfway pa lang yon. 50% pa lang yon ng listahan mo. Bakit? Kasi, isa sa mga problema ng mga taong gusto magbago, no? Nakita mo na yung mali, nakita mo yung dapat baguhin. Ang problema, hindi natin nilalagay yung mga gusto nating ipalit. Anong ibig sabihin? Kapag hindi mo nilagay, hindi mo alam yung mga bagay na gusto mong ipalit, pagka hindi mo yun ginawa, imagine, simula ngayon, gigising na ako ng maaga. Dati 10 ako gumigising. Dati 8 ako gumigising. Ngayon, 6 a.m. ako gigising. Mali yun. Mali na tanghali ako gumigising. Okay, very good. Alam mo na mali ka tanghali gumising. Gigising ka na ng 6 a.m. Very good yun. Ang tanong, anong kasunod? Anong gagawin mo ng 6 a.m. to 10 a.m.? Kasi normally, tulog ka nun eh. 'Di ba? Inaantok ka ng mga panahong yun eh. So malamang sa malamang, kapag hindi ka nagawa ng plano, yung 6 a.m. to 10 a.m., nakaganyan ka lang. Nagkakape ka. Pag nainip ka, magbubuhay ka ng TV. O kaya, magkakalikot ka ng Facebook. Magugulat ka, 10 a.m. na ulit, wala ka pa rin nagawa. Gets mo? So dapat, may kapalit eh. Gumising ka ng maaga, pasukan mo ng bagong habit. Anong gusto mong gawin? Ano yung bagay na maglalapit sa iyo sa pangarap mo? Ano ba yan? Apply. Simple lang. Magbasa ka ng libro. Di ba? Apply. Ba't ko kailangan magbasa ng libro? Kailangan mo kasi mag-improve, di ba? Kailangan mo mag-improve. Kailangan mo matuto. Kailangan lumalim yung knowledge mo. Kailangan gumana yung brain cells mo para makaisip ka ng idea, para makaisip ka ng gagawin. Para anong gagawin mo? Magbasa ka ng libro. Kesa nood ka ng YouTube, di ba? Magbasa ka na lang ng libro. Bakit? Panonood ng movies, panonood ng YouTube, namamatay yung creativity mo eh. Bakit namamatay yung creativity mo? Ay kasi binibigay na nila lahat para sa'yo. Ikaw nag-aantay ka na, ganun nga. Nag-aantay ka na lang eh. Kung ano i-feed nila sa'yo, yun na yun. So yung creativity mo medyo natutulog. Anong gawin mo? Magbasa ka na lang ng libro. Maggawa ka ng ibang bagay. Yung maglalapit sa'yo sa pangarap mo. Aralin mo si First Vita Plus. Diba? Ganon din sa panonood ng TV. Tanggalin mo yung panonood ng TV mo. Okay lang. Sige, mas maganda.
Hindi ka na manonood ng TV. Sige, wag ka na manood ng TV. Ang tanong, what's next? Ano ipapalit mo? Hindi na ako manonood ng TV. Magsusum na lang ako kasama yung mga grupo ko. O, diba? Edi, mas productive ka ngayon. Ano sasabihin mo? Susum, apply, kailangan ba? Ganito katindi yung, yung lecture. Apply, kailangan ba? Ganito katindi yung, yung New Dealers Orientation. Hindi naman eh. Kahit wala kang sabihin sa Zoom, sabihin mo, apply, wala pa akong grupo na kasi laki nung sa mga earner eh. Okay lang. Kahit 3 lang kayo, kahit 5 lang, kahit nga 2 lang kayo, kung hindi kayo makapagsama ngayon kasi may pandemic, hindi kayo makapagsama araw-araw, kaysa manood ka ng TV, mag-zoom kayong 3, mag-zoom kayong 5, kahit wala kayong topic, magkwentuhan lang kayo about sa mga pangarap nyo, okay na yun, mas malaking tulong yun kaysa inood mo ng TV. Gets mo? O, diba, no? Kailangan tanungin mo sarili mo, naglalapit ba yan sa pangarap mo? Then may pangalawa. Ang question na pangalawa is, masaya ka ba dyan? Meron kasing mga bagay na nagagawa tayo, na ginagawa natin, okay? Na masaya naman tayo eh. So, sa akin ang point ko ganito. Kung masaya ka sa ginagawa mo, kahit medyo kumakain niya ng oras mo, okay? You have to pay yourself eh. Nagsakripisyo ka, hindi ka na manonood ng TV. Nagsakripisyo ka, gumigising ka ng alas 6. Kung meron kang nagpapasaya, yung totoong nagpapasaya sa'yo yung totoong nagpapasaya sa'yo, gusto mong gawin, why not gawin mo? For example, ako, ganito. Masaya ako nagmumotor. Oo, totoo yan. Sobrang saya. Yung, pag nakasuot yung helmet ko, tapos pag umaandar na ako, nakangiti lang ako niyan. For kahit gaano kahaba yung ride, medyo titigom na yung bibig ko pagka nangangalay na yung labi ko, tapos ngingiti na ulit ako niyan habang nagmumotor ako, kahit malapit lang. Kasi sobrang na-enjoy ko yung motor ko, sobrang na-enjoy ko yung hangin, tapos nakakahinga ako, nakakapag-isip ako, sobrang saya. Naglalapit ba yun sa pangarap ko? Hindi, pastime ko yun eh. Mumotor lang ako eh, pero para sa akin, pagbalik ko naman, mas clear yung utak ko. Pagbalik ko naman, masaya ako. Yung stress ko tanggal. So why not? Diba? Kaso, meron kasi tayo mga bagay na akala natin masaya tayo, pero nagugulat ka. Hindi ka naman pala talaga masaya, nalilibang ka lang. Kagaya ng pag-Facebook, panonood ng TV. Akala natin masaya tayo manood ng TV. Hindi natin alam, nagpapatay na lang pala tayo ng oras. Mapapansin mo ba, kung dati tumatawa ka panonood ng TV, ngayon kung hindi ka na tumatawa kahit may nagjo-joke, hindi ka masaya dyan. Nagpapatay ka lang ng oras. Kung dati natatawa ka sa mga memes sa Facebook, tapos ngayon, scroll ka na lang ng scroll, tapos ngingiti ka na lang, pag may nakita kang masaya, hindi ka na makatawa, hindi ka masaya dyan. Nakasanayan mo na lang na nagpe-Facebook ka kapag wala kang ginagawa, kaya nagpe-Facebook ka kapag wala kang ginagawa. Di ba? Ganun lang yun eh. Ang question is, masaya ka ba? Kung masaya ka, go. As long as hindi inuubos yung oras mo, go. Pag Mobile Legends, okay? Pag ML, pag Dodota, masaya ka ba nagdodota? Kung dati, kung mapapansin mo, nung una ka pala naglalaro, nag-enjoy ka. Bakit? May natutunan kang bago, sumasaya ka, nakikipagsigaw ka sa mga barkada mo. Ganun ako eh. Ang saya, nakikipagsigaw, nakikipaglaro ko sa mga barkada ko. Tapos, nito, mapapansin ko, teka, hindi na ako masaya. Gusto ko na lang manalo Pag talo, mainit ulo ko So, hindi na ako masaya. Nakasanayan ko na lang na naglalaro ako pag wala akong ginagawa. Kaya, every time na may patay na oras, bukas ako ng cellphone, hawak ko yung cellphone ko. Masaya o hindi? Bakit? Yun yung nakasanayan ko. Ang tanong, ano yung mga nakasanayan mo na hindi ka naman talaga masaya na hindi naglalapit sa'yo sa mga pangarap mo? Tanggalin mo na yan. Para mas lumapit ka sa pangarap mo na mabilis. Okay? Tanggalin mo na yan. Next natin is, malapit na po ako matapos Malapit na ako matapos. Next natin is why. Last 2 slides na ata to. Hindi ako nagkakamali. Okay. You have to know why. You have to know why. Bakit? Okay? Bakit mo gustong yumaman? Bakit mo gustong magbago? Bakit mo pipiliing magbago? Kasi kung wala ka naman particular na dahilan, mahirap magbago eh.
Sabi ko nga, hindi madali. Masarap. Masarap magbago, totoo. Oo, sobrang sarap magbago. Kasi masasaktan ka tapos may learning pagkatapos. Kasi mapapahiya ka tapos may learning pagkatapos. At the end of the day, kahit anong mangyari, pag higa mo sa kama, kahit pagod na pagod ka na, pagbagsak mo na, pagising mo sa umaga, panibagong araw, nakangiti ka kasi alam mo, papalapit ka ng papalapit doon sa gusto mong puntahan. Kaso nga, hindi madali. Kaya you have to know why. Bakit ba? Bakit ba gusto mo ng kotse? Ba't ka ba nasa First Vita Plus? Bakit ba gusto mong magbago? 63 days na lang yung 2020. 63 days na lang. Bakit? Okay? Ba't mo pipiliin na mahirapan at mapagod ng 63 days na lang, pwede namang next year na. You have to know why. At kapag nalaman mo kung bakit, kailangan mo yung isaksak sa utak mo every day. Kada tatamarin ka, isalpak mo sa utak mo, ito yung dahilan kung bakit ko to ginagawa. Hindi ako pwedeng mapagod. Hindi ako pwedeng tamarin. Pwede ako magpahinga pero hindi ako pwedeng tumigil. You have to know why. Ano naging reason ko bakit ko piniling magbago? Okay, actually nung una, trip lang talaga eh. 18 years old, trip. Gusto ko ng sarili kong motor. Raider R150 lang yung gusto ko. Sabi ng parents ko, pag tinry ko daw si First Vita Plus, pwede kong makuha 3 months time. Try ko lang daw. Refer ko daw lahat ng magulang ng kakilala ko sa kanila. Tapos sila magpapasali. Pagka sumali, check ako. Lahat ng check ko, iipunin ko. Tapos makakabili ako ng motor ko. Ganun lang naman eh. Nung una, hanggang sa nagulat ako, natututo ako mag-talk, masaya ako nagpa-First Vita Plus. Nung masaya na ako nagpa-First Vita Plus, tinuloy-tuloy ko, gulatan. Diba? Nagulat ako, marami ng tao. Ang dami ng taong sumusunod sa akin. Ang sinasabi ko lang sa kanila, hindi ako sigurado kung yayaman ka. Totoo to ha, script ko to, hindi ako sigurado kung yayaman ka. Pero ako, sigurado ko, pag ginawa ko yung mga yumaman sa First Vita Plus, yayaman ako. Kaya ikaw, di ako sigurado kung yayaman ka. Kasi mahirap daw to eh. Hindi ko pa alam, hindi pa ako sure eh. Wala pa ako resulta. Mahirap daw to eh. Pero kung sasama ka sa akin, pareho tayo mahirapan. Sabay tayo mahirapan. Pero baka sakali, pag sabay tayo nahirapan, sabay tayo yayaman. Hindi ko sure kung yayaman tayo ha. Kasi hindi ko pa rin naman alam eh. Pero try mo, sama ka sa akin, sabay ka sa akin. May nakinig, may naniwala, nagulat ako. Privilege ako eh. Masarap yung buhay ko. Maganda yung bahay namin, nag-aaral ako sa school na maganda, malaki yung baon ko araw-araw, hindi ako nagpo-promissory note kasi may pera yung parents ko, nakakalis kami nakakagala kami, pag birthday ng tatay ko, pag birthday ng nanay ko, nabibigay nila yung gusto ko, nabibigay nila yung pangangailangan ko. Meron ako nun eh. Hanggang sa nagulat ako, meron mga taong wala nun. Yung mga taong sumama sa akin, walang magulang. Meron mga taong sumama sa akin, may hindi makapagbayad ng tuition. May mga taong sumama sa akin, walang makain sa isang araw. Meron mga taong sumama sa akin, nagkakandaluhan na gustong mabago yung buhay, gustong kumita man lang kahit 15,000, 10,000 isang buwan kasi walang may pakain sa mga anak. So, sila yung naging dahilan ko. Nasabi ko, mahirap si First Vita Plus, mahirap magbago, pero pipilitin ko kasi kailangan ng mga taong naniwala sa akin eh. Pwede ako magpahinga pag napagod ako. Pwede akong sumigaw pag nai-stress ako, pero hindi ako pwedeng tumigil kasi merong mga taong umaasa sa akin eh. Diba? So ikaw, bakit? Ba't ka magbabago? Diba? Tanong mo sa sarili mo, bakit ka magbabago? Yan yung ilagay mo doon sa post mo mamaya sa declaration of war. Yung pagdedeklara mo ng gera sa sarili mo at sa mga tao at sa kahirapan sa paligid mo. Yan yung post mo. Yayaman ka na, 5 taon simula ngayon, 10 taon simula ngayon at ito yung dahilan kung bakit kahit mahirapan ka, hindi ka titigil. Okay? So, know why. Then, bago ako matapos, last na. Pick your heart. Ano yung pick your heart? Apply ano yung pick your heart? Piliin mo yung hirap mo. Ano ibig sabihin? Lahat naman ng bagay mahirap eh.
Lahat ng bagay mahirap. So, nasa sa'yo na lang kung ano yung pipiliin mong hirap. For example, excuse me, mahirap maging overweight. For example, mahirap maging overweight. Lalo na kapag bumababa na yung energy level. Nararanasan ko yan. Di ba? Bumababa yung energy level mo, lagi ka inaantok, tamad na tamad ka gumalaw. Ang hirap eh. Mahirap maging overweight. Pero mahirap din naman maging healthy. Pareho lang mahirap yun eh. So, pick your heart. Pili ka kung anong gusto mong mahirap. Mahirap magkasakit, pero mahirap din maging healthy. Pili ka. Diba? Mahihirapan ka dahil sa sakit o mahihirapan ka kasi pinapagod mo, pinapawis mo yung sarili mo, pinag-exercise mo yung sarili mo para hindi ka magkasakit. Pareho lang mahirap yun eh. Diba? Mahirap nasa ospital, mahirap din nasa gym na nag-exercise. Pareho lang mahirap yun. Ang tanong, anong hirap yung pipiliin mo? Diba? Mahirap, okay? Mahirap na matuto. Mahirap na pumasok sa utak natin yung bagong learning. Pero mas mahirap yung wala ka natututunan. Imaginein mo wala ka natutunan, dumalang yung 2020. Tapos kung sino yung taong ikaw nung 2019, ganun ka pa rin ng 2020, ganun ka pa rin ng 2021. Mahirap mag-progress sa isang bagay, pero mas mahirap yung stagnant. Wala kang pinupuntahan. O ang tanong, anong hirap yung gusto mo? Pareho lang naman mahirap yun eh. Diba? Mahirap, maging mahirap. Pero mahirap din namang yumaman. Pareho lang eh. So anong gusto mo? Ano gusto mo? Pili ka ng hirap mo. Pick your heart. Pumili ka ng hirap mo. Mahirap ka. Kung ano ba gusto mo? Mabuhay ka sa mundong to na nahihirapan kasi mahirap ka, or na mabuhay ka sa mundong to na nahihirapan kasi pinipilit mo yung sarili mo or ginagawa mo yung dapat mong gawin na okay lang mahirapan ka kasi para yun sa pagyaman mo. Pareho yung mahirap. Pareho yung mahirap. Ang tanong, anong hirap yung gusto mong daanan? You only live once. Isang beses ka lang mabubuhay. Isang beses ka lang bata. Isang beses ka lang teenager. Isang beses ka lang na kakabataan. Isang beses ka lang diba? Na mabubuhay sa mundo. Isang beses mo lang yung dadaanan lahat. So pick your heart. Hindi pwedeng sisihin mo yung buhay na ang hirap kasi ng buhay eh. Hindi pwedeng sisihin mo na ang hirap kasi yumaman, ang hirap kasi. Totoo naman, lahat naman mahirap eh. So ang sa akin lang ganito, piliin mo yung hirap na hindi mo pagsisisihan pagdating ng panahon. Mahirap matulog ng 3 hours. Mahirap ding matulog ng 12 hours. Guess mo? Pareho masakit sa katawan yan. Pareho masakit sa ulo yan. Matulog ka na 3 oras, masakit yung katawan mo, parang bitin na bitin yung tulog mo, tapos parang pagod ka pa na masakit sa ulo. Matulog ka ng 12 hours, ganun din. Masakit yung katawan mo, parang sobra yung tulog mo. Di mo mag-gets yung sarili mo. 12 hours naman tulog mo, pero parang pagod na pagod ka. Pareho lang yan eh. Anong hirap yung pipiliin mo? Diba? Mahirap, mamaya may magpo-post ka. Mahirap magdeklara. Okay? Mahirap mag-declare ng war sa sarili mo, sa kahirapan sa paligid mo. Pero mas mahirap lang din naman kung wala kang gagawin kasi alam mo naman na mahirap maging mahirap. Pili ka ng hirap mo. Okay? At pag napili mo yung hirap mo, i-post mo sa Facebook, isigaw mo sa lahat ng taong kakilala mo na pinipili mong hindi maging mahirap, pinipili mong mahirapan sa First Vita Plus, pinipili mong dumalo yung dugo, pinipili mong dumalo yung
tumagas yung luha sa mata mo. Pinipili mong mahirapan kasi alam mo, pagdating ng panahon, pareho lang namang mahirap maging mahirap at mahirap din na yumaman. Pero alam mo, na kapag ang pinili mong hirap ay yung paghihirap para yumaman ka, hindi mo yun pagsisisihan hanggang sa pagdating ng panahon. So, pick your heart. Huwag kang mag-alala. Kung anong hirap mo, nasa sayo yan. Kung gusto mo na lang maging mahirap at mahirapan maging mahirap, okay lang yan. Wala naman tayo magagawa. Yun yung gusto mo eh. Pero kung ang gusto mo, pagpakahirap para yumaman, magpakahirap para mabigay mo yung masarap na buhay para sa mga mahal mo sa buhay, nandito si First Vita Plus. Nandito ang VitaZoom. Nandito yung pamilya na sinasabi ko sa'yo. Kung pipiliin mong magbago ngayon na, sinisigurado ko sa'yo, pag nag-post ka mamaya, hindi lang ako yung pupuso. Pag nag-post ka mamaya, hindi lang ako yung matutuwa. Pati ikaw matutuwa, pati upline mo matutuwa. Lahat ng downlines mo, sisigaw kasabay mo. Pagdedeklara ng gera sa kahirapan sa paligid mo. Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag na mahirapan ka. Tapos pagsisisihan mo pa. Huwag kang pumayag na mahirapan ka tapos pagsisisihan mo pa. Sapat na yung mahirapan ka para pagdating ng panahon, maramdaman mo naman yung sarap na sinasabi ko sa iyo na ibibigay sa iyo ni First Vita Plus. Okay? Yun lang po. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa lahat ng kasama ko ngayon. Gaway-gaway naman dyan. Gaway-gaway naman kayo dyan. Maraming salamat po sa lahat na nakasama ko ngayon. Magkita-kita ulit tayo sa ating NDO. Wala pa akong schedule pero wait na lang kayo ng announcement. Maraming salamat and great morning. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you. Great morning. Yan. Okay. Ano ba? Upline Carlo, hi. Ay, grabe. Sobrang daming wisdom at saka learning. Okay po, so ipasa ko na. Okay. Okay, kaya mo yan. Okay, ano nangyari? Nawala ata ako. Okay. So ipasa ko na dun sa next natin na makakakwentuhan nyo. Makakasama sobrang saya po kasama nito. Okay? Sabi ko sa inyo, i-maximize nyo yung VitaZoom natin ngayon. I-maximize nyo itong susunod. Okay? I-enjoy nyo. Palakpakan naman po natin yung susunod sa akin. Okay? So, isa sa mga official speaker din ng First Vita Plus. Okay po, palakpakan na naman natin si Upline Carlo. Thank you. Diba, pumalakpak talaga ako para sa sarili ko. Ayan. Sir Christian, maraming salamat sa wisdom at saka naman sa lahat ng learnings na naibigay mo sa lahat po ng mga ka-Vita natin na nanonood ngayon. So maraming salamat. Kaya naman, bigyan naman natin isang power clap. Siyempre, si Upline Christian Perez in 1, 2, 3, go! Power! O, diba? For sure, ang daming nakakamiss niyan, yung power clap na yan. Pero bago ang lahat, syempre gusto ko muna kamustahin ng mga ka-Vita people ko na nandyan ngayon. Hello. Ayan, Harry Winners, great morning. Ang Power, Impact Powerful, great morning. Sa Kaizen, taga Mindanao, great morning na kumakaway-kaway pa dyan. Great morning po sa inyong lahat. Kay Belinda, ayan, ang ganda ng kaway ni Upline Belinda. Si Aces ng Vita Juniors, great morning. Madam Joanne, great morning. At syempre yung suki ko, si Bernard, ayan, ng TGFBP, ayan. May attendance po kasi yan sa akin. Kaya nandyan yan. At sa lahat ng mga dealers po ng mga nanonood po ngayon at naka-tune in, great morning po sa inyong lahat. Pahingin naman ako dyan ng thumbs up naman guys. Ayan, buhay na buhay at gising na gising talaga ang lahat. Kaya naman for sure, ready na tayo sa pinaka-inaabangan, pinaka-inaasabikan dito po sa FBP, My Idol Best Norman, kung saan makakausap po natin ang mga idols natin dito sa First Vita Plus. Kaya naman sa lahat ng mga unstoppable, unbeatable, and unbreakable Vita people, alam ko ready na kayo, kaya ready na ako, kaya palakpakan naman natin ang idol natin for today, Upline Jojo Baluya!
Great morning, Sir Carlo. Great morning sa lahat ng mga power team leaders na masisipag, matsasaga, madidiskarte po. Mabuhay po kayo. Yan! Thank you, Sir Jojo. Maraming salamat po sa oras na pinagkailoob niyo po sa amin dito po sa First Vita Plus. At nakakatuwa kasi para tayong a-attend ng party ngayong umagang ito. Parehas tayo naka-coat at pogi-pogi naman talaga. Ayan, para po sa mga leaders natin na nandyan. Sir Jojo, ayan, mag-share po ako para mapakilala niyo po yung sarili niyo sa lahat. Yan, nandito po yung PowerPoint ninyo. Yan. Yan. So si Upline Joseph Jojo Baluyot, isang visionary core leader at isa po sa First Vita Plus Power Core. Ayan. Pero Sir Jojo, question. Ito po siya. Pakita po natin yan. Yan. Ayan. Sir, kwento mo naman yan doon sa Great Morning Book and Vita Life. Yes, I'm very fortunate po na sa po ako sa napili na i-feature po ng First Vita Plus na yung success story ko po ng dating OFW or seaman ma-feature po sa Great Morning Book. And hindi lang po yun, pati sa catalog po natin na Vita Life, na-feature din po yung success story ko. So, yun po. Diba nakakatuwa kasi talagang si Upline Jojo ay isa sa mga patunay na pwede talagang mabago ang buhay mo dito sa First Vita Plus. Pero Sir Jojo, okay lang ba magtanong, ano po ba ang background ng isang Upline Jojo Baluyot? Ayan. Sir, pakita ko itong isa mo pang slides ayan. Bali, actually yung background ko po talaga, graduate po ako sa PATS 1994-1999. So, sabi ng linya ko po talaga sa aeroplano, BS Aeronautical Engineer. Then, graduate nurse din po ako noong 2006-2009. Take note po, noong 2006, nagpa-First Vita Plus na po ako. So, ang kagandahan lang, lahat po ng pinampaaral ko po sa aking nursing, galing lahat po sa First Vita Plus. Wow! So, mabalik po tayo dun sa journey ko po. Nung nag-graduate na po ako sa PATS, actually, tinry ko pong maghanap ng trabaho. For 2 years, nagtyaga ako mag-mila sa mga airline. Tapos, naghihintay ng interview, post-exam. Unfortunately, ang nangyari po sa akin, wala pong masyadong pumansin. So, since na gusto ko po talagang makatulong sa pamilya, ayokong magpabigat sa aking pamilya, so ang ginawa ko po, kahit hindi ko po linya, naghanap ko ng trabaho. So, yung naging trabaho ko po, naging ahente po ako ng isang internet card. No? Yes, sir. Ito yung naka-flash sa screen, Flash Internet. Yan po, no? So lahat po ng sulok ng Maynila, ginalugad ko para i-promote lang yung internet card. Naka-corbata, naka-long sleeve, naglalakad po sa kalye, pawis na pawis. Sige lang, sa kagustuhan ng magkaroon ng trabaho, magkaroon ng income. So ngayon, ang nangyari po, 2002, nagkaroon po ako ng opportunity na makapagtrabaho sa ibang bansa na which is alam ko po na kikita ng malaki. So ngayon, ang ginawa ko po, ginrag ko po yung opportunity na yon. So nakapasok po ako sa Carnival Cruise Line at doon po nag-work ako as a galley steward or in short, janitor. No, janitor po sa Carnival Cruise Line. Actually, mahirap po yung naging trabaho ko doon kasi kung napunta po kayo sa First Vita Plus office, yung isang seminar doon, ganun kalaki yung area na nililinis ko. So panggabi ako, yung machine na nililis ko po ay mahaba. So kailangan malinis na malinis yun, makintab na makintab. Para pagdating ng umaga, may mag-inspection na supervisor at kailangan malinis na malinis. So ngayon ang nangyari po, 1 month nag-adjust, umiyak. Kasi hindi ko naranasan yan sa Pilipinas eh. So ngayon, ang ginawa ko po, talagang nagdadasal lang,
nagdadal sa Diyos na maka-adjust ako, and after 1 month, naka-adjust naman. So, ang maganda naman po sa Carnival Cruise Line, kumikita po ng malaki. Kaya lang, ang kaso po, malayo sa pamilya. No-homesick po ako. Isa po sa mga experience ko, kapag off ako, every week, binibigyan po kami ng isang araw na off. Kapag tumatawag ako sa Pilipinas, kausap ko yung aking mga pamilya, pagtawag ko po, hello, sabihin ko po sa aking pamilya or magulang, sabihin ko, basta magsalita lang kayo, papakinggan ko lang kayo. Bakit? Kasi pag nagsalita ako, mahalata nila yung habulbul ko po. Makakala nila kung ano nangyari sa akin. So mag-worry sila. So masakit, pero kailangan kong gawin eh. Kailangan kong kumita para makatulong sa pamilya. So isa pang experience, yung pag-uwi ko ng Pilipinas, masaya. Masaya. Pero ang nagiging concern po yung pabalik. Bibigyan ako ng isang buwan na bakasyon ng kumpanya para magsaya at makapiling yung pamilya. Pero yung pagbalik, masakit. Bakit? Hatid ako sa airport ng aking pamilya. Masaya, nagkakwentuhan. Pero pag boarding na, pag talikod ko po, talagang parang pinupunit yung puso ko. Yes. Ang sasabihin ko, tama ba itong ginagawa ko? Isang buwan, 2 buwan lang ako magbabakasyon. Tapos, ito yung may experience ko. Kumikita ako na malaki, pero malungkot. Kaya 2003, nagpa-pray po ako kay God. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na makuwi ng Pilipinas. Na yung kinikita ko sa Carnival Cruise Line, kitahin ko rin sa Pilipinas. Tama. Para makapiling ko yung pamilya ko. So, to cut the story short, 2005, na po, no? Meron pong magandang opportunity na nangyari sa buhay ni Jojo Baluyot. Wow, sir. O sige, para lang parang climatic talaga. Sir, noong 2005, ano po yung magandang opportunity na nakita mo? Ito po yung nangyari noong 2005. Bumalik po ako ng Pilipinas, bakasyon. So binigyan na naman ako ng 2 buwan para magbakasyon. So ang nangyari po, yung kapatid ko po, speaker po siya ng FQ before, no? It's a company of Ma'am Doy din. So, ngayon, sabi niya sa akin, kumbaga, in-inform niya ako about kung ano po yung nangyayari sa FQ, and at the same time, yung bagong produkto po ng first quadrant, which is yung first VitaPlus juice. So una, I'm so skeptical, no? Sabi ko, sige, pakinggan ko, pero I'm not interested, being interested. So sabi ng kapatid ko, sige, punta tayo sa seminar. So dinala po ako sa seminar. After po ng seminar, nagustuhan ko po yung produkto kasi it's a unique product. Gulay po siya na ginawang juice. So sabi ko, magandang magandang produkto to, very unique. So ngayon, yung marketing side naman, hindi naman po nagkakalayo sa FQ. So sabi ko sa kapatid ko, sige, itry kong gawin. So ngayon, nagdasal uli po ako sa Diyos. Ang sabi ko sa Diyos, Lord, eto na ba yung binibigay mo opportunity sa akin para mag-stay ako ng Pilipinas? Kung ito mang opportunity na to, ang binibigay mo, tulungan mo ako. Yes. So, the rest is history. From 2005 hanggang 2020, eto na po yung naging bread and butter ko, at dito ko na po nakuha halos lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Wow! O diba? Yun yung journey talaga ni Sir sa First VitaPlus, especially yung mga panahon na nakilala niya si First VitaPlus. Sir Jojo, question lang, out of your curiosity lang po. So, since 2005, kilala niyo na po si First VitaPlus at naging dealer kayo. Kung kayo po ang tatanungin ko, sir, ano po ba ang advantage ng pagiging dealer ngayon sa pagiging dealer noon? Actually, ang advantage po ng pagiging dealer ngayon, unang-una, meron na po tayong mga doctors na nagpapaliwanag. Wow!
at marami na po ang nagtestify kung ano po yung nabigay na tulong ng produkto. At marami na pong naging successful po rito sa First Vita Plus, all walks of life. So, kahit sino yung dalhin mo sa office o kahit sino yung invite mo sa office, kung ano yung kalagayan niya sa buhay, meron siyang mga kamat sa office na talaga naman may inspire po siya kung ano po yung ginawa ng First Vita Plus sa buhay niya. Then, sa panahon ngayon, for example, ngayon po pandemic, no? Sobrang galing po ng kumpanya po natin. Kumbaga, maraming salamat po, Sir Sok and Ma'am Doy, sa bilis po niyong mag-adjust ng sistema. In just one click, lahat naging planchado, no? Pati yung paano ka mag-dealer, online registration, paano mo dalhin yung office, paano mo dalhin sa office yung mga guest mo na hindi mo nadadalhin. Andiyan yung mga webinar, kumbaga yung pag-training sa mga dealers, kung paano gamitin yung Zoom, paano yung reaction button, paano mo i-unmute, i-on yung camera mo, napakadali na po kasi tinuturo po sa office, lahat tinuturo. So, yung distansya po para kausapin yung mga leaders po sa abroad, sa Pilipinas, sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, pinaiksi po ng First Vita Plus. So, ginawa po lahat ng First Vita Plus. Lahat para mapagpatuloy po natin yung ating negosyo at mapabilis po yung lahat ng transaction po. Wow! Thank you Sir Jojo. Kasi galing from you, galing sa isang tao talaga yung nagsimula at nakita talaga yung transformation at evolution ng pagiging dealer. O, di ba? Sabi mo nga, Sir Jojo, di ba, ngayon ang dami ng doctors na sumusuporta, gumagamit at nagre-rekomenda ng First Vita Plus ngayon. Opo. Diba? At the same time nga, sabi nga ni Sir Jojo, ang dami ng successful na tao talagang alam mo na talaga na totoo na pwedeng mabago ang buhay mo dito kay First Vita Plus. At kahit sa pandemic, mabilis talaga ang innovation ng First Vita Plus. Galing na din kay Sir Jojo, isang linggo lang talaga namang nag-adjust na talaga ang First Vita Plus. Ayan. O diba, isang patunay talaga si Applied Jojo na ang First Vita Plus, kahit anong sitwasyon, handang tumulong at bumago ng buhay. Diyan po kami sa First Vita Plus. O Sir Jojo, ito question ko lang. Ano po ba sa tingin nyo ang mga katangian na dapat meron ng isang bagong dealer ng First Vita Plus? Especially ngayon na ang daming mga bagong dealers ngayon. Okay. So, ang nakikita ko pong tip dun sa mga bagong dealer at sa dealer na po ngayon, mga datihan na pong mga dealer, huwag po tayong magsawa na ma-challenge sa mga taong naging successful po sa First Vita Plus. Kasi yun po yung magiging mitsa. Yun po yung magiging mitsa para ma-inspire tayo, ma-burn yung desire natin para manggigil po sa First Vita Plus. So, alam naman po natin, sabi ko nga po kanina, na marami pong naging successful dito. Kung ano man yung kalagayan mo, ngayon sa buhay, kung anong ginagawa mo, professional ka, housewife ka, isa kang estudyante, araw-araw ka makinig ng seminar ng First Vita Plus, makikita mo yung sarili mo sa kanila. Mamimit mo yung sarili mo sa kanila. At kung ikaw dealer na, lagi mo silang pakinggan, lagi mong i-take note, at i-actionan yung mga tip na binibigay nila, sigurado, yung action na gagawin mo, magbibigay ng malaking resulta sa atin dito sa First Vita Plus. Wow! O, diba? Huwag ka talagang mapagod at huwag ka magsawang ma-challenge. Ayan. Sir Jojo, doon na po tayo, sabi mo na hindi talaga mawawala yung resulta dito kay First Vita Plus. Ayan. So, syempre, dahil nga sa tagal na rin ni Sir Jojo, dito sa First Vita Plus, for sure marami na rin siyang na-achieve. Ayan. So, pakita po natin yung mga achievement po ni Sir Jojo at pag-usapan natin yan. So, wait lang sir share screen lang ako. Oh, ayan ngayon, si Sir Jojo ay meron ng mga kotse. Kwento mo naman sir, ano itong mga ito?
Actually, before po ako nagkaroon ng mga kotse, okay, Honda Civic at sa Fortuner, meron po ako mga naging kotse before. Honda rin po, no? Honda Civic din. So mahilig po talaga ako sa Honda Civic. So kaya meron po akong savings para pambili ng ng another sakyan. Tinry ko pong magkaroon ng Fortuner. Wow! So yun po, no? Yan, diba? Sa mga nangarap magkakotse, si Sir Jojo, dito 2 kotse at higit pa nga yung nakuha niya rito. At meron pang isa, sir. Ito po, wait lang. Ang iyong, syempre, life goal naman ito, sir, o ang iyong wedding. Opo, di ba sabi nga po, may kasabihan na may forever. Dito po sa First Vita Plus, talagang may forever. So, yung yung misis ko po, yung dating girlfriend ko, na ngayon misis ko na, hindi po kami talaga ng magandang wedding. Wow! At saka may special guest ka dito, sir, ha? Opo, nabigyan po tayo ng opportunity na si Ma'am Doy ay makarating at si Sir Jong makarating dun sa wedding po na alam naman that time ang dami niyang activity pero dahil sa pagmamahal niya po sa mga dealers ng First Vita Plus, gumawa po siya ng paraan para maka-attend po dun sa wedding namin. Wow. So, yun nga po, yung sobrang nakatulong po yung kinikita namin sa First Vita Plus, nakapag-ipon po kami para yung dream wedding po namin ng aking asawa ay mangyari po sa aming buhay. Wow, ayan, may isa pa akong mga pictures dito. Ayan, ang wedding ni Sir Jojo. Grabe, ang tindi. At ito po yung isa din sa mga pangarap, especially po ng mga magulang dito na humahataw kay First Vita Plus. Next slides. Yan. Yan po yung aking mga pamilya, aking mga anak, na kumbaga napaaral po namin sila sa magagandang eskwelahan, maayos na eskwelahan. So yung pangarap po namin, nag-graduate po siya sa FEU as a Business Administration. Then si Sulet po, nasa St. Paul po ngayon, HRM po siya. No? Then yung pangalawa sa bunso si Judiel, grade 2 na po siya sa Lasal Green Games. Then yung bunso po, si Daniel, ay kindergarten naman po sa Lasal Green Games din po. Wow, ang tindi. Naku sir, nakakatawa. For sure, ang daming mga dealers ngayon na isa rin po yan sa mga pangarap nila, yung makapagpaaral po ng mga anak sa mga magaganda pong school. At yan po ay kayang i-provide ni First Vita Plus. Salamat sir ha, kasi syempre pinatunayan nyo na kaya talaga dito kay First Vita Plus. And not only that, syempre, ang Sir Jojo ay meron ding yan. So, ito pong mga picture nakikita nyo parang may mga double deck. So actually, this is our investment po. No? One of our investments. Yung tatlong studio type na condominium sa likod ng Malacanang or sa loob ng Malacanang, ito po yung pinapaupahan namin ngayon. So worth 10,000 as a passive income. Diba Sir Carlo, ganun po kaganda sa First Vita Plus. Talagang tuturuan ka paano magsubi, tuturuan ka paano mo lalong palaguin yung kinikita po natin. And ito po yung investment namin, passive income, na makakatulong po sa amin para magdagdag ng income din. No? And ang po dito, actually, since nasa university belt po siya, meron pong bakanteng 2 unit. Sa mga audience po natin, sa mga dealers natin, may kilala po silang mag-rent medyo sa loob na po ng Malacanang. Sabihin niyo po sa akin para yan, totoo po talaga niya, maganda po talaga dito kay First Vita Plus. Biruin mo, yung income mo kay First Vita Plus tuloy-tuloy, tapos na-invest mo siya doon sa mga bagay, sa mga negosyo na pwede rin magbigay ulit sa'yo ng kita. Sabi nga ni Sir, ito yung passive income na tinatawag na tuloy-tuloy yung kita mo. Diba? Katulad po ng First Vita Plus. At syempre, yung may mga estudyante po dyan ha. So,
pwede niyo po kontakin si Applied Jojo. Ayan. At sir, meron po ba itong 25% discount pag dealer po? Kaya natin ng 30% discount. Ayan. Thank you, Sir Jojo. At hindi lang po investment sa mga kondo ang meron Sir Jojo. Ang maganda rin po dito, nagkakaroon po siya ng time freedom po para po makapag-travel. Ayan. Sa Singapore, sa Hong Kong, sa Brunei, sa Macau. At ito po ang malupit kahit po sa USA. Ayan. Kasama po si Sir Jojo. Ayan. So actually may storya po yan, Sir Carlo. Yung storya po niyan, kaya may mga travel din po ako sa abroad. Kasi may mga grupo po kami dyan sa USA, sa Hong Kong, sa Macau, sa Brunei, at saka Singapore. So ang ginagawa namin, pupuntahan namin doon para mag-training, para mag-banding, for 2 weeks. Tapos, kasama na rin po yung pleasure doon. Wow, diba? Business with pleasure. Ganyan po sa First Vita Plus. Dati kasi Sir Jojo sa cruise, di ba? Nakakapag-travel ka din eh. Pero yung homesick, yung pagod and all. Tama ba? Hindi mo, actually, lalabas ka ng barko, pero isang araw lang or 8 oras ka lang nasa labas. Baka pagod ka na sa trabaho, kaya ang gagawin mo, instead na lumabas ka, pumasyal ka sa barko, ipapahinga mo na lang. Tulog na lang sa bagay. Dito sa First Vita Plus, you have the pleasure of time. Yan, para makapag-enjoy at makapag-negosyo rin kay First Vita Plus. At eto sir, ito nakakatawa, biruin mo si Sir Jojo, ay meron na rin house and lot dito sa Antipolo. Ayan. Ito pong house and lot na to, nakakatuwa po itong house and lot na to kasi ang nakatira po ngayon, yung mother ko po, no? And yung lahat ng pinagpaayos, lahat ng pinagpapatayo diyan sa bahay niya. Sa gardens po siya, Gardens of Mayalta sa Antipolo. Lahat po yan ay katas ng first quadrant at saka First Vita Plus. Wow. Combination po siya. Nag-start pong ipatayo, first quadrant. Then, nung kailangan paglinisin, ayusin, First Vita Plus naman. Wow, diba? Lahat po yan because dito po sa First Vita Plus yan lahat. Yan. So sir, ayan. So syempre talaga namang na-inspire ang lahat kasi lahat talaga yan nakuha sa First Vita Plus. At kapatid, especially po sa mga nanonood ngayon, kayang-kaya mo rin yan. Dito po ay First Vita Plus. Sir, Sir Jojo, may question ako sa'yo. Yan. May question, sir. Since ikaw po talaga isa na po sa mga leaders dito kay First Vita Plus, can you give us some tips? Yan. Kung paano mo nakuha itong maraming resulta dito po kay First Vita Plus? Okay, yung tip na sinasabi ko po sa mga leaders ko po, kailangan po nating magsakripisyo. Okay, magsakripisyo ng 40s. Unang-una, yung time natin instead na sabi nga na Sir Christian kanina, Perez, tumambay ka, manood ka ng TV, tapos makipag-chat ka sa Facebook ng hindi naman related ng First Vita Plus. Yung time na yon ng 3 oras, 5 oras, dito mo ibuo sa First Vita Plus. Sacrifice mo sa First Vita Plus. Yung time sa pagtitraining, no? Pagtitraining importante. Kasi doon sa training po, may equip po tayo. May equip po tayo kung anong tamang attitude, ang kailangan gawin, ang kailangan baguhin, at with skills kung paano natin gawin yung paano natin i-present, paano natin ma-overcome yung mga challenge dito. Kasi hindi po biro yung pagdadaanan mo rito sa First Vita Plus. May mga challenge. At yun po yung pinaka number 1 na kailangan natin ma-overcome yung challenge kung paano natin i-overcome yun. Then, second po yung treasure or money. Yung inilabas po natin na 88 na pinambili ng Power Pack, hindi po natatapos doon yung kailangan natin i-sacrifice na treasure money. So, kailangan po natin sa panahon ngayon na best normal na, kailangan po natin ng cellphone na merong operating system. Yes. Android or iOS.
Then, hindi lang po, kapag kumikita na po tayo, kailangan tayo mag-invest ng laptop. Napaka-importante po ng laptop dito po sa negosyo natin. Anyway, kung titignan natin, magkano lang yon? Magkano lang yung mga isa-sacrifice nating money sa pwedeng ibigay po ng First Vita Plus na 300,000 every month. Pangatlo pong isa-sacrifice na nalalaman ko, yung talento. Estudyante ka, empleyado ka, professional ka, lahat yan, may talent yan na masipag, matyaga, madiskarte. So, yun po yung talent na hinahanap sa'yo ng First Vita Plus. Kapag dito mo ibinuhos lahat ng talent na yan, tsak, yung mga pangarap mo at saka pangarap ng pamilya mo, makukuha mo rito. Then, ito po yung pinakamahirap na sacrifice. Thyself. Yung sarili mo. Kasi ang hirap mag-humble down. Lalong-lalo na kapag ikaw angat ka na, professional ka na, manager ka na, may position ka na. So, feeling mo, ang taas-taas na. Which is, yun yung kailangan. Kailangan mo mag-humble down. Humility. Kasi kapag hindi ka nag-humble down dito, hindi ka susunod. Hindi ka susunod para makinig sa mga naging successful. At hindi ka susunod para gawin kung ano yung tinuturo, kung ano yung inuutos ng mga naging successful dito. Yung apat na yun, sinacrifice natin sa First Vita Plus. Yung 300,000 a month, within 3 years, 5 years time, makukuha natin. Basta tuloy-tuloy mo lang gawin hanggat makita natin, makita natin, ma-develop natin yung network natin, yung Group A and Group B natin. So, yun po. Wow! Grabe, no? Grabing wisdom yan, sir, ha? At for sure, ang dami natutunan ng mga dealers natin, mga ka-Vita people natin na nanonood ngayon. Sabi nga ni sir, ang pwede niyang ibigay sa yung team, yung sacrifice talaga. Actually, reality talk talaga siya dito kay First Vita Plus, na kailangan yung time, ibigay mo muna kay First Vita Plus. Sabi nga ni Sir Tristan kanina, di ba? Ano ba yung hirap, di ba? Ano ba yung hard na pagdadaanan mo ngayon? Kung habang buhay naman ng pamilya mo, makikinabang. Tama ba, sir? Yes. Kasi kung meron ka na ng A at B talaga, ano na yun tuloy na yun di ba? Paghirapan mo ng 5 years, 3 years si First Vita Plus, tapos habang buhay naman na makukuha ng family mo kung ano yung mga gusto nila sa buhay. And then, isa pang piece, yung treasure, totoo rin. Tama ba, sir? 8,800, di ba? Yun yung ilalabas mo, pero ang ibabalik sa'yo ng First Vita Plus, 60 liglig pa talaga eh. Biruin mo, 300,000 buwan-buwan ang pwede mong kitain. Kaya ang pupunan mo lang 8,800. And of course, syempre ito na yung mga gadget, yung mga cellphone natin, especially ngayon sa pandemic. Pero sabi nga ni Sir Jojo, maliit lang po yan. Diba? Kung ano naman yung kayang ibalik sa'yo ni First Vita Plus. And talent na lahat naman tayo meron. At pagiging humble down. At mag-adjust ka to back to zero para mag-open mind ka. O, diba? Ang ganda talaga. Tuloy ka lang. Diba? Sa pagti. Ayan. Sir Jo, maraming salamat sa wisdom na binigay mo sa akin, ha? At sa amin lahat dito na nakikinig ngayong umaga ito. Pero, babalikan kita, sir, para po dun sa message na ibibigay mo sa lahat mamaya. At magpapagames po muna ako sa mga dealers natin na nanonood ngayon. Okay lang ba yan, sir? Salamat. Ayan. So, kaway naman ako dyan sa lahat ng mga dealers na nanonood ngayon. Ayan. Hello. Hello naman dyan, mga upline. Pahingi naman ako ng magandang smile. Ayan, ang ganda ng smile nito, kaya tatawagin ko na siya agad. Sir Arthur Aben. Yan, Sir Arthur. Yan, pa-unmute po ako. Yes, great morning. Wow, ang ganda ng boses. Parang nasa teleradyo tayo ngayon, sir. Hello, sir. Taga saan ka, sir? Taga May Kawayan, pero part ako ng Caloocan kasi boundary ako ng Pagbagin, May Kawayan. Sabihin mo nga, sir, gabi ng Lagim.
Gabi ng lagim. Ay, grabe. Okay, parang ganyan talaga yun. Ayan. Sir, yung game natin, napakasimple lang, sir, ha? Napakasimple lang nito. Ito pang ating pick up. Ano nga ba ito? Popsicle. Pick up stick. Popsicle stick. Ayan. So, meron po tayo A, B, at C dyan. A, B, at C. Ayan. So, pipili ka lang dyan, sir. Huhulaan mo lang kung nasaan ang first Vita Plus na nasa likuran. Ayan, ha. Uhulaan mo lang sa A, B, at C natin, ha. Okay ba yun, sir? Sige, sir. Oh, ganda talaga ng boses. Parang hello, Big Brother. Hello, parang Big Brother yung boses mo, sir. Ayan, okay. A, B, at saka C. Saan dyan ang may first Vita Plus? Sa A. It's a guess. Nasa A. Ayan po yung A natin. Ayan, ayan. Dahil dyan, ikaw ay may, wow! Nakuha mo. Ang galing mo, sir. Ang galing mo. Bira mangyari to. Ayan, sir. Dahil dyan, Sir Arthur, ikaw po ay nanalo ng 300 pesos load. Yan. Message ka po kay First Vita Plus para makuha mo yan. Sir, dealer ka na po ba? Yes. Kasi simula ko lang last August 11. Ayan. So marami namang tayong natutunan kay Sir Jojo. Ay, marami. No? About time, pressure, talent, and yun nabanggit mo na tuloy-tuloy, no? Which is continuous. No? Yes! At dahil dyan, dadagdagan ko yan ng isang sakong bigas, luto na. Mahirap ubusin yun. At lagi tayong mag-tune in sa webinars dito kay First Vita Plus. Maraming salamat, sir. Salamat din na marami. Alright. Yes. Thank you, sir. Next natin. Siyempre, gusto ko yung nakasmile. Ayan. Sige, madam, ikaw na lang tatawagin ko. Wala ka lang pangalan, pero yung kumakaway ng kumakaway. Sige po, ask to unmute. Ayan. Ask to unmute ako, madam. Hello? Hello, madam. Hello? Hello. Parang galit ka. Hello, sir. Si Dailinda po. Madam, itigil mo na yung pagkaway, madam. Mangalay ka dyan. Sir Carlo, si Dailinda Villafranca David ito. Ayan. Madam, taga saan ikaw? Nandito po ako ngayon sa Island of Camiguin. Kararating lang nung Sabado, galing dyan Manila. Nandito kami sa quarantine area ngayon. Quarantine area. Di naman po sinasabi na positive si Madam, ha. Ang maganda lang dyan kasi protocol po yan sa mga provinces. Protocol, yes. At saka huwag kayong mag-alala kasi, Madam, may dala kang Vita Plus, tama po ba? Yes po, ang dami po, dala. Alam natin yan. Para kumita ka na. Alam natin yan. alam natin yan. May titanium lahat ng product. Ayan, alright. Okay, dahil dyan, madam, ready ka na ba sa question ko? Yes po, Sir Carlo. Kanina ka pa ba nakikinig sa amin ni Sir Jojo? Yes po. Okay, ang dali lang ng question ko ngayon, madam. Ano po ang pangalan ng may idol ngayon na kausap ko? Si Carlo. Si Carlo po. Hindi na ako yun. Carlo. Carlo, nanimot ako sa apelyido. Sabi mo, Sir Carlo. Si Sir Jojo. Si Sir Jojo pala. Sir Jojo Baloyot. Hello, sir. Thank you. Ayan, diba? May natutunan ka ba kay Sir Jojo? Yes po, Sir Carlo. Ang dami. Tuloy-tuloy. Yes. May PIN ako pagkatapos nito. May PIN ako pagkatapos nitong quarantine. Sa Cagayan de Oro lang namin gawin. Grabe. Power. Thank you. Upline. At Power, Sir Carlo. Power. Oh my God. Power talaga. Please ka sa amin sa First Vita Plus, ha? Sa page ng First Vita Plus para makuha mo yung load mo. Sige po, sir. Salamat, Salamat, sir.
Thank you. Ayan, thank you. Ayan, na nasa quarantine area pa. Ayan. Sir Rai, alright, tawag naman tayo ng mga kabaitaan sa isip at sa puso. Alright, ayan, si Madam Victorious Knight. Ayan, tumingin siya. Ikaw ate. Ayan. Nanalo na po ako apply. Ayan, sabi ko na nanalo na si Jesse. Ang lalim kasi ng tingin mo, te. Ayan, kamusta kayo dyan? Apply, Jessa. Okay lang po apply. Power na power po. Yan. So, ingat-ingat lagi, ha? Okay po, thank you. Alright, thank you, Miss Jessa. Hanap pa tayo ng isa pa, John. Ayan. Si Junior Extreme. Ate, ikaw ba yan? Hello, ate. Hello, Angel. Ayan, hello, Angel. Nanalo ka na ba, Angel? Hindi ba po? Ayan, dahil dyan, ilalabas ko naman ang aking mga lapis. Ang dami na pong pinagdaanan dito mga lapis na ito. Marami na pong nanalo dito. Ayan! Ayan po yung lapis ko. Ayan. So apply, meron din po dyang ABC. Ayan, ABC. So hahanapin mo lang din ang merong First Vita Plus sa likod. Ayan. Alright? So Angel, ready ka na ba? Ready na. A, B, or C? B. Ano? Ha? B. B. Aba, dahil dyan, ha? B. Ayan, B. Dahil dyan, Angel, ikaw ay nanalo ng 300 pesos load. Ayan, Angel, magpasa ka lang, ha? Mag-message ko lang sa first. Pwede ang number ko, mami? Number po ng mama? O mag-message ka mamaya. Apply. Mag-thank you ka naman. Thank you po. Apply. Parang napilitan ka pa, di ba? Thank you, Angel. Ayan, maraming salamat. At syempre, gusto ko lang din po magkaway-kaway at mag-shoutout po sa lahat po ng mga nasa second floor. Ngayon, na talaga namang lagi po nakikinig dahil wala naman silang choice. Dahil ako lang po talaga naka-tune in sa marketing materials dyan, sa mga nasa registration, sa releasing, sa direct selling, sa ating nasa genealogy, hindi ka mag-isa, kasama mo kami in prayers, sa ating customer service, sa mga ate at kuyang matapang, ayan, sa mga Yellow Boys, great morning, maraming. Nasa lahat ng mga dealers na nasa second floor ngayon, hello kayo dyan. Ayan. So balik tayo, Sir John, so great morning. Great morning po. Ayan, Sir Jojo. Ayan. Siyempre, eto po, Sir Jojo, ang isa po sa mga question talaga na gusto ko talagang itanong. Yan. Ano po ba ang sekreto ng isang Jojo Balloon? Okay, sekreto po. No? Usually po, ito po yung ginagawa ko po. Pag nagne-network po ako sa First Vita Plus, tinatrabaho ko po First Vita Plus. Yung umaasa po ako sa Diyos. Yes. Umaasa ako sa Diyos na tulungan niya ako palagi at hinihintay ko yung blessing niya kung kailan darating. Then yung consistency nung sinasadya. No? Sadyain yung kung ano yung tinuturo ni upline, kung anong tinuturo sa mga webinar natin, seminar, at saka yung mga motivator natin, mga top leaders, sasadyain mong gawin ng mabilis. So, yun yung nakikita kong sekreto ko, kaya ako nagkakaresulta sa First Vita. Wow, sir, bagong wisdom na naman yan. And of course, para po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, sir, ano po ang mensahe ninyo sa lahat po ng mga dealers na nanonood sa atin at nakikinig sa ating usapan ngayon, sir? Okay. Yung message ko po, before ko sabihin po yung message ko, salamatan ko muna po yung aking asawa, yung aking pamilya po, sina Sir Sok, Ma'am Doy, si Ma'am Papita, si Sir Dan, si Ma'am Gab, lahat po ng mga First Vita Plus staff, mga empleyado, pati na rin po yung mother team ko po,
visionary si Doc RC. Maraming salamat po sa mga core leaders po, si Ma'am Nancy, the champion. And most especially po, yung mga leaders ko po, yes, FPP Visionaries leaders, kung hindi po sa kanila, hindi ko ma-achieve kung ano po yung na-achieve ko ngayon. So, ang pinaka-mensahe ko lang po, yung about challenge. Ano ba yung mga challenge po sa buhay natin? Marami, no? Yung kahirapan sa buhay, yung natatakot tayo, nahihiya tayo, mga challenge po sa buhay. Like, for example, ngayon, pandemic po. No? Pandemic, bagyo, may bagyo. Mga challenge. Yung mga challenge ng buhay ay katulad din ng challenge ng First Vita Plus business po natin. Maraming challenge. Hindi po natatapos. Laging nandyan yung challenge. Ang kailangan lang natin gawin is tanggapin po yung challenge, mga challenges na yon sa buhay natin. At kailangan natin isipin na kailangan tayong mag-adjust. Kailangan tayong gumawa ng paraan. Ano yung pag-adjust? Kailangan natin labanan. Hindi pwedeng hindi tayo lalaban. Laging palaban ang mood natin, no? Palaban. Then, ano pa yung mga ano yung panglaban natin sa ating ginagawa, no? sa First Vita Plus? Yung everyday from Monday to Friday na makinig tayo ng mga training. Kasi yun yung magre-recharge sa atin para matutunan natin kung paano tayo makakalagpas, makaka-overcome dun sa challenges. Then yung pag-action na mabilis sa mga tinuturo, no? Yung pag-action na mabilis. At syempre, huwag nating kakalimutan palagi ito, yung pagdadasal. Kasi yung pagdadasal, nagbibigay siya ng hope, strength sa atin para makamtan natin yung mga pangarap natin dito sa First Vita Plus. Wow, di ba? Sir, nakakatawa kasi hindi ka talaga nauubusan ng wisdom at talaga ang dami naming natututunan sa'yo. Once again, Sir Jojo, alam kong busy ka ngayon, especially sa grupo mo talaga para talagang umangat, umasenso at kumita dito kay First Vita Plus. Pero binigyan mo pa rin ng oras ang First Vita Plus company para syempre makausap ka at magbigay ng inspirasyon para sa bawat isa. Tuwang-tuwa po ako doon sa parang accept the challenge, i-adapt mo at dapat ipanalo mo yung challenge mo every day. Kasi sabi mo nga, hindi nawawala talaga ang challenges. At ito pa, huwag makakalimutan si Lord. Yan. Huwag kakalimutan si Lord. At ito pa, ito tungtuwa ako dito, sir. Sadyain mo. Gawin mong intention ang pagkita Plus dahil nandito ka na kay First Vita Plus. So once again, maraming salamat Sir Jojo Baluyot. Sir, maraming salamat ha. At saka see you around dito po kay First Vita Plus office. At sa lahat po ng mga Vita people po na nanonood, maraming salamat. At nawa, for sure ako na meron ngayong baong wisdom, learning, motivation, at inspiration galing po sa ating my idol ngayong umaga ito. Kaya naman, sa lahat po ng mga dealers, maraming salamat po. At dahil ikaw ay nasa First Vita Plus. Maraming salamat! Maraming salamat guys. Sir, maraming salamat. God bless. Salamat po.